Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan masulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga katambay. Ito po, samahan niyo po inyong likod, komentuhan na po natin ito. Ito pong pinag-uusapan na po, putok na po ito sa Senado, yung pagdidismiss po, yung dismissal po ng impeachment ng Vice President. At ito po ay inamin naman po ni Senator Bato de la Rosa na sa kanya po galing yung draft ng pag-dismiss po ng impeachment ng Vice President. Pero may sagot po dyan ng mga congressman, mga katambay. Hindi po makapayag ang mga congressman. Talagang labag daw po yan sa kanilang pulisiya o sinasabing labag sa batas, mga kabayan, ang sinasabi ng mga congressman. Unahin po muna natin si Senator Bato at isunod po natin ang mga congressman, mga kababayan, at komentuhan po natin. Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Joanne, yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung legis staff nyo? Ayun si ma'am. Ayun ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate? Bakit po? Paano po Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang saloobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment kahit walang trial? Kahit hindi na mag-trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung wiras-wiras. Wiras-wiras. Nandun lang lahat. Intindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo? Meron kong penta-tanungan. Sinakonsulta. Tapos, may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na. Pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Kasi yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba makasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Bali, ilan po pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So far, nakita ko tatlong draft yun. Hindi ko lang masabi kung kaninong galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? O sa inyo, original yung inyo, sir. Okay. Tapos, pwede po malaman po. Akala nyo, iiwas ako kung saan galingan, ha? Akala nyo. Pero ilan po so far yung nabigyan nyo na? Ng printed. Na printed copy? Basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, wala rin. Alam po ni VP Sara na meron kayong ganung draft? Hindi siguro. Hindi. Ewan ko lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Lumabas na yan mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siya makialam dito. Galing lang sa akin. Possible, sir, Monday next week, ipa-file? Meron pang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din? Hopefully ngayon sana, kung natapos na yung mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Sir, confident po kayo na makaka-gather kayo ng support sa police? Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihain nyo sa floor yung beso nyo. Once it is submitted,
then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sabi ni Senator Coco na mabasa niya, parang incorrect yun daw. Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aking legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pang apigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman ng resolution. Basahin, makita niyo bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Thank you, Senator. Ayan po mga tambay, ang sagot po ng Senator Bato de la Rosa. Nilinaw naman po niya na meron siyang ginawang sariling draft para po sa dismissal ng Vice President. Hindi lang naman po pala siya, meron pa pong ibang mga senador. Ito naman po ang sagot ng mga congressman, mga tambay. Yung kanila naman pong saloobin. Pakinggan naman po natin ang mga nagbabalik. Katulad po ni Chua. Ito po, pisahan po natin. Constitutional. They're violating their constitutional mandates. Hindi lubos maisip ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung papaano madidismiss ang impeachment case na inihain ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi pa nakapagsasagawa ng paglilitis. Ginawa nito ang pahayag matapos kumalat ang pagkakaroon umano ng isang draft ng Senate resolution para sa agarang dismissal ng reklamong impeachment. Ayon kay Congressman Chua na miyembro ng House Prosecution Panel, labag sa saligang batas na i-dismiss ang kasong impeachment sa pamamagitan ng isang Senate resolution. It's about dismissing. That is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution. Mariin namang kinundena ng ilang makabayan bloc lawmakers ang mga posibleng pagtatangkang pigilan ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Hamon din ng mga ito sa mga senador, gampanan ang kanilang constitutional mandate. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. Umaasa naman si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, isa ring House Prosecutor, na hindi totoo ang aligasyong may Senate resolution para sa outright dismissal ng impeachment case. Ayon sa kongresista, pag-abandona sa constitutional duty ng Senado ang outright dismissal ng reklamong impeachment. Giit naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, isa ring House Prosecutor. Malinaw ang nakasaad sa ligang batas. Mandatory sa Senado ang pagsagawa ng impeachment trial at kasunod nito ang desisyon para sa acquittal o para sa conviction ng isang impeachable official. Rosa Licoz, UNTV News and Rec. Nakita nyo mga tambay, ang mga gigil po, mga congressman, mga tambay, kasama pa ang Makabayan Bloc. Hiyang-hiya naman tayo sa Makabayan Bloc, ano? Kinahihiya daw po niya ang sinasabing yung kagustuhan ng mga Pilipino. Mas nakakahiya po sila eh. Sa totoo lang. Nakasuot ka dyan na sinasabi mong may logo ka pa dyan. May logo ka pa na pagiging mambabatas. Pero ang iyong sinusuportahan makakaliwa. Hindi kaya? Di ba? Puro makakaliwa ang sinusuportahan. Mga lumalaban sa gobyerno ang kanilang sinusuportahan kaya? Di po ba? Nakakahiya naman. Hiyang-hiya naman tayo sa mga to. Pero nakita nyo po, may logo pa ng kala mo mga mambabatas. Kalokohan yan. At yung sinasabi po nila na labag sa konstitusyon, yung sinasabi pong pag-dismiss o dismissal ng impeachment ng Vice President, mga tambay. Hindi po ba labag din yung ginawa ng Kongreso? Na-impeach mo isang Vice President na may money involved? Nagkaroon ng malawakang pirmahan dahil sa umuugong na pera na hindi bababa daw sa 150 million? Hindi po ba ito labag? Wala po ba kayo nilabag na batas? Wala po ba? Wala po ba?
Nagtatanong lang po si Kamanong, napakalilinis ninyo naman magtrabaho ng impeachment ng isang Vice President. Tinarabaho nyo ang impeachment ng Vice President na merong mga usaping pera, may mga involvement. Hiyang-hiya naman kami sa kakakapal ng mga pagmumukat balat ninyo. Kaya, nagtatanong lang si Kamanong, hindi ba makakapal yata ang inyong mga balat at pagmumuka? Akala mo kililinis ng ginawa nyong trabaho para i-impeach ang Vice President? Di po ba? Kung wala pong malalaking pera yan sa Kongreso, yung sinasabi po ng mga ilang congressman, hindi naman po magpipirmahan lahat yan. Kung walang involved na napakalaking halaga daw, hindi bababa sa 150 million para lang ma-impeach at pumirma itong mga nag-impeach sa Vice President. 200 plus po yan. Napakalaking pera po ang pinangako yata dyan. At isang damukal na ayuda, di ba? Yung mga akap, yung mga tupad, yung AIS, di ba? Napakarami po na hinawakan po nila. Di po ba? Sila halos ang humawak niyan, mga congressman yata. Di po ba? At yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na yung sa dismissal, meron siyang resolusyon na sinasabi para yung impeachment ng Vice President ay hindi na matuloy. Karapatan ni Senator Bato yon dahil may utak yon at nakita niya yung ginawang impeachment sa Vice President ay hindi makatarungan. Matalino yon at alam ni Senator Bato na malinis ang Vice President dahil may COA report. May COA report kasi hindi po tinitingnan ni Senator Bato de la Rosa yung report ng makakaliwa. Dahil karamihan nag-impeach sa Vice President ay grupo po yata yan ng CPP and PNDF. Di po ba? Grupo halos ng makakaliwa. Saan ka nakakita? Paniniwalaan mo yung walang sino ba kapanipaniwala pagdating po sa budgeting, lalo sa auditing? Sino po ba nag-o-audit? Lahat. Di po ba COA? Bakit mo paniniwalaan itong mga ito? Mga auditor po ba ito? Sila Brosas, si Manuel, si Chua, si Luistro, at yung isang congressman. Mga auditor po ba ito? Saan po ba nagtatrabaho ito? Sa COA? Itong mga congressman na ito? At yung mga sumusuporta sa mga kaliwa? Sa COA po ba yan? Nagtatanong lang si Kamanong, sino paniniwala natin? Yung mga namumulitika, nagpapabagsak, demolition job, o yung COA na trabaho nila mag-audit? At sila ang magsasabi na talagang hindi tama ang paggastos mo sa iyong pondo na binibigay ng taong bayan. Sige nga. Kaya matalino si Senator Bato kaysa rito. Kasi itong mga ito, walang tinatupag itong mga congressman na ito sa loob ng 3 taon. Walang tinarabaho ito. Kung hindi pabagsakin ng mga Duterte. Di kaya? Di po ba? Kaya ito, napakaraming pera yung sinayang nito. Mga tambay. Hindi naman po nasayang dahil nalagay naman po yata sa kanilang bulsa yata yung pera ng taong bayan. Dahil tinarabaho po ito eh. Hindi naman po uusad ito sa kanila kung walang pera po yata ito. Ang alam naman po natin, umuugong at kabisado po natin ang mga congressman. Di po ba? Hindi kikilos at gagalaw yan. Di po ba? Gagalaw po ba yan at kikilos? Kung wala di umanong pera. Di po ba? Alam naman po natin na mga congressman ay hindi matatakaw. Hindi po masisiba. Di po ba? At hindi po silaw sa pera yan. Ang mga congressman, karamihan. Hindi naman lahat. Pero karamihan. Karamihan yata ay hindi silaw sa pera yung mga yan. Hindi silaw. At hindi mga magnanakaw yan. Di ba? Hindi mga korap yan. Di po ba? Kaya dito po mga kabayan, yung mga matatalino at nag-iisip ng mga senador, talagang wala pong impeachment na magaganap. Wala. Dahil pagka tiningnan mo ang proseso, ang tamang proseso, dahil dinadala nila sa pondo, ini-impeach nila sa pondo ang Vice President, na meron din sila. Saan ka nakakita
pinangungunahan mo ang desisyon ng COA para mo lang ma-impeach ng isang vice president. At saan ka nakakita na halos lahat sila may confidential fund? Magmula sa speaker, pati mga congressman, lahat, pati sila nagsasalita. Pati LGUs hanggang kapitan ng barangay, may confidential fund. Lalong ubod ng laki ang confidential fund ng Pangulo. Pero never nila sinisilip. Nakita nyo po, pamumulitika, bias. Itong mga politiko na ito, lalong-lalo dito sa mga pumirma ng impeachment, bias po ito. Bias. Mga tamay, pamumulitika po ito. Demolition job. Paano mo sasabihin hindi bias itong mga pumirma? Yung halos pumirma. Sila po yung nagyayaw-yaw na ma-impeach ng Vice President. Yung mga pumirma, dahil nga may money involved daw dyan. Malaking pera. Baka consignment, hindi pa nakukuha. Kaya galit na galit yata. Dahil hindi ma-impeach. Kung may impeach, baka may bonus pa. Hindi kaya? Di po ba? Kung talagang makatotohanan at sinasabi nyo na para sa bayan, na kailangan malaman ng taong bayan na may kinurap ang isang politiko, binuksan nyo ang confidential fund, binuksan nyo na sana lahat. Magmula sa Commander-in-Chief, pati sa inyong opisina, lahat kayo, para malaman at masabi nyo na may katotohanan at para sa bayan ang ginagawa nyong impeachment sa Vice President. Lahat sana, walang exempted. Bakit kayo exempted? Exempted kayo lahat sa confidential intel fund, sa investigasyon? Vice President lang kailangan? Nakakahiya naman. Hiyang-hiya naman kami sa mga pagmumukha ninyo. Hiyang-hiya naman kami sa mga balat ninyo. Di po ba nakakahiya? Hindi naman po tangat, bobo at gago ang mga Pilipino. Pilit nyong ini-impeach sa isang confidential fund. Samantalang meron kayong confidential fund, ano tingin nyo sa sarili nyo? Malilinis? Samantalang nasa inyo ang issue ng korupsyon. Isang damukal na issue ng korupsyon dyan sa institusyon ng House of Representatives, lalo-lalo pagka dinadaan nyo na sa BICAM. Niwala man lang public hearing ang inyong mga pondo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Isang damukal ang inyong mga extraordinary yata. Tapos kayo pa mag-i-impeach. Nahiyang-hiya naman kami. Confidential fund. Mas maniniwala ang taong bayan na totoo ang sinasabi nyo kung ang Vice President lang sa lahat ng ahensya ng gobyerno, siya lang ang may confidential fund at intel fund na dapat lang siya imbestigahan. Yan, makatotohanan yan. Pero hindi Lahat kayo, pati itong mga nagsasalita, meron yan. Di po ba? Kaya wala yung ginagawa nyo yan. Inubos nyo lang. Sinayang nyo lang ang pera ng taong bayan, pera ng taxpayer. Nakautang pa tayo ng isang damukal. Umuutang tayo. Para lang dito sa walang kakwenta-kwenta. Pamumulitika ninyo sa Vice President. Pagpapabagsak ninyo sa Vice President. Walang kakwenta-kwenta. Pag-aaksaya. Dahil sa pagiging gahaman, greedy. Sa kapangyarihan. Yata. Sila. Di po ba? Confidential fund. Hiyang-hiya naman kami. Pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte. Dahil nga po ayaw na nila makabalik yan. Pag nakabalik po yan, patay silang bata sila. Sa dami ng alam ng Vice President na ginawa nila, lalong-lalo sa kaperahan natin, 2 tao lang daw po kumukontrol dyan nung panahon niya. Kabisado po yan. Markado lahat sa Vice President yan. Kaya hindi po nila nanaisin na maging presidente ang VP Sara. Dahil sila po malilintikan. Lalong-lalo yung mga may kaso, pati asawa, may kaso na naabsuelto. May kaso panggagahasa yata kaso nun. Mga tambay, nung asawa, ibang klase. Yung iba nakalaya. Ang kaso, pulburon. Nakalaya. Biruin mo yun. Babalik sa kulungan yung mga yan, mga tambay. At lalo-lalo na, yung nasa kapulisan na hindi marunong sumunod sa proseso ng batas, ngayon, maangas pa, may mga kalalagyan naman po yan. Kaya dito po sa sinasabi ni Senator Bato, hindi lang po siya
Hindi. Yung kanya, yung kanyang ginawang draft para sa dismissal ng impeachment, depende pa sa mga senador yon. Depende. Pero sila na nag-iisip na at matalino, puro pamumulitika lang ginawa nitong mga congressman sa pamumuno po yata na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Nagigil na yata dahil hindi kayang manalo sa halalan para maging Vice President, para maging Presidente. Hindi kakayanin at walang boboto na majority ron, mga kabayan, sa tinatawag na tambaluslos. Kaya kailangan pabagsakin ang pinakamalakas na makakalaban nila. Ito ay ang Vice President Sara Duterte. Matatalino po, mga tambay. Matatalino ang mga senador, mga tambay. Matatalino yan. Yung iba dyan, nagpapakabobo. Hindi naman po lahat ay matatalino dyan. Erase natin. Matatalino ang mga senador, pero hindi lahat. Marami pa rin po dyan. Lalo po ngayon, may nadagdagan. May nadagdagan po dyan na sumusuporta rin po yata sa mga makakaliwa sa CPP and PNDF. Kaya hindi naman po lahat ay mga matatalino na dyan. Marami po dyan meron pa rin pong utak bundok, mga tambay, na ayaw pong umunlad ang ating bansa. Ayaw po nilang umasenso. Yung sinasabing yung napag-iiwanan na nga tayo ng mga kalapit natin, mga kapitbahay natin bansa. Samantalang tayo ay palubog ng palubog, papunta sa basurahan. Yan. Ugali po yan ng mga ugaling bundok, mga kabayan. Ang gusto ang Pilipinas ay talagang hanggang bundok na lang tayo. Wala nang asenso at kaguluhan ang gusto, mga kababayan. Kaya dito po sa ginagawa po nito tama naman sinasabi ni Senator Bato depende sa bilang. Pero sila na mga matatalino, yung grupo nila, alam na nila sa puso nila na talagang wala naman po nilabag na batas o walang ninakaw ang Vice President dahil COA na mismo nagpapahiwatig nito. Si COA na. Kaya itong mga politiko na ito, wala, pagpapabagsak lang ito sa Vice President. Nonsense ito. Saka yung sinasabi ni Senator Bato, basahin lang yung draft, yung ginawa niya. Nahandun na lahat. Yung mga tanong na gustong malaman dahil gigil din ng mainstream media. Hindi naman po lahat ng mainstream media, mga tambay, dahil alam naman po natin, ang mainstream media ngayon, mga kababayan, yung majority ng mainstream media ay wala pong nakitang korupsyon sa binagoong ang Pilipinas. Wala. Wala po silang tinutukan, tanungin, mag-imbestiga man lang ang media para sa mga korupsyon nangyayari sa ating bansa. Wala po. Ganyan po katindi ang mainstream media natin. Hindi naman po lahat. Nakatutok lang po sa pagpapabagsak sa mga Duterte ang karamihang mainstream media. Grabe po. Hindi kaya sinasabi? Bagay. Baka mayroon mga under the table, di kaya pera-pera, mga tambay. At yung nababalita, pati ang mga malalaki na istasyon ng ating bansa ay mayroong mga politiko na mayroong pag-aari, mga tambay. Hindi kaya ang protection po nila ay nasa media, may protection sila. Hindi kaya, mga kabayan? Abangan na lang po natin, mga tambay, ang kaganapan. Dahil dito po, kahit po si Kamanong, komento ko po, wala naman po, nonsense yan. Wala kakwenta-kwenta impeachment na yan. Saan ka nakakita ng impeachment? Ini-impeach mo ang isang Vice President na pare-parehas kayong may confidential fund. Talagang pamumulitika lang po yan, pagpapabagsak, mga kabayan. Dahil wala po silang makita talaga na anomalya sa Vice President. Yung confidential fund na lang talaga ang pinag-initan nila at yung pondo daw sa DepEd. Samantalang napakaraming malalaman sana doon sa DepEd. Ayaw nga nila ituloy Kung itutuloy nila yan, magkakabukuhan po 'Di ba? Yung blood bank, talaga yung blood bath, talagang magiging madugo po 'yan dahil marami pong matutuklasan ng mga Pilipino, lalong-lalo sa kaperahan. Matalino rin po mga senador pagdating sa pera. Ayaw nila sila'y mabubuko. Lalong-lalo yung matatakbo sa 2028. Maraming tatakbo sa 2028 para sa mga posisyon na kanila pong inaambisyon.
Di po ba? Kung magkakabukuhan dahil maraming hawak na ebidensya ang Vice President, lalong-lalo sa pera, lalong-lalo sa institusyon ng Senado at Kamara, maraming hawak ang Vice President yan na anomalya nila. Paano kung yan ay mabuksan at mabisto? Sige nga, iiwasan po nila yan. Di po ba mga kabayan? Hintayin na lang po natin ang susunod na walang lubay na issue ng Vice President at ang pamilya Duterte. Diyan lang po nakatutok ang gobyerno natin ng 3 taon sa pamilya Duterte. Tingnan po natin mga kabayan kung ano ang sasagot ng mga senador dito sa ginawang draft at kung sino po ang maniniwala dito sa ginawang draft ni Senator Bato de la Rosa na ipatigil at i-dismiss na ang kanyang impeachment ng Vice President. Malalaman po naman natin yan kung sino-sino po yung mga against sa impeachment. Di po ba, mga kabayan? Thank you po sa nakakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nakakagusto at nakakapanood po ng ating tambayang makabayan. Maraming salamat po mga kabayan at thank you rin po at maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat, sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, thank you po sa mga biyaya po na pinagkakaloob po ninyo. Maraming salamat po. At syempre po yung nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At yung panalangin at dasal po, wag po natin kalimutan na isama po natin ang pamilya Duterte na maingatan po at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po, magpapaalam po muna inyong lingkod. Sa ulitin po, ingat po tayo mga kabayan. Paalam po muna. Bye-bye.